Hey, what's up sa inyo mga kakwento? So, kumusta? Ngayon ay tumaan na ako o bukid ng dito sa Japan. Yan yung mga nursery ng mga Nihonjin o mga Hapon, ha? So, sa mga nagbabalak na mag-apply bilang isang farmer, so, isa sa mga, eto, ang madadating yung trabaho sa loob na yan. Diyan kayo magtatrabaho, kaya dito sa field, sa gato. Kung ano man yung ipapa-harvest o ipapatanim ng inyong mga boss dito, talagang as in nasa field kayo and then nasa loob ng mga nursery kung saan diyan ipinupunla yung mga binhi muna. Diyan muna ata inilalagay, diyan muna ata pinapausbong ng bahagya and then i-transfer diyan sa mga dito sa lupa. Yan, ito po talaga yung inyong madadatnan dito sa Japan. So ito ay mga repolyo, pangunahing pananim dito sa aming lugar yung repolyo na yan, ha. Mapakaliwak-ukanan talagang as in repolyo yung makikita namin dito. Kaya sa mga nagbabalak mag-apply bilang isang farmers dito sa Japan, bibigyan ko lang kayo konting idea kung ano yung madadatnan yung work site, ha. Isa sa mga magiging work site nyo rito yung mga itong mga nursery. Ngayon, i-share ko din sa inyo kung paano mag-apply dito sa Japan bilang isang farmers, no? Ayan. So, yan. Ito po yung kanilang mga taniman ng gulay o nursery. Share ko lang po sa inyo para katapano magkaroon ka ng idea kung ano yung madadatnan yung mga worksite nyo rito. Mapa-field man o sa loob na yan. Tara ikutin ngayon yung mga nursery nila. Kasi ang gaganda ng mga nursery dito as in talagang sa amin mapapakungkad dito eh. Well, sa Pilipinas marami nang pong ganito. Kaya lang, iba po dito sa Japan. No? Ibang-iba po yung kanilang mga nursery dito talaga. As in, lalo sa mga technology na talagang advanced technology ang ginagamit nila dito. Yan o. Yan, ganyan po sinasabi ko. Pasensya na sa background. Yan. Yung mga... Nakita nyo ba yan? Diyan po na muna nila ipinupunla, mga ganyan. O, yung iba naman nakalagay sa mga cartridge, sa mga styrofoam. O yung iba naman, as in dito na rin po pala na pinapalaki. Yan. Pag nag-harvest, pagka summer. Yan. Ito po yung mga sinasabi ko. Pati ultimo mais, sa loob po talaga sila ng mga nursery, oh. Yan yung mais nila, oh, sa loob ng nursery. Talaga ang mga farmers po dito sa Japan, as in masasabi ko na napaka gandang maging isang farmers dito sa Japan. Ayan. May mga kamatis nila, mga kwento. Tingnan yung mga kamatis nila sa loob po ng nursery, ha? So, kaya yung mga farmers talaga as in talagang medyo paghandaan yung pagka summer dito sa Japan at winter. Ayan, yung dalawang season na yan, ha? Oh, yan po yung pwede kong may share na kung paano tayo maging isang farmers dito sa Japan, Ngayon, share naman po natin kung paano tayo pwede makapag-apply bilang isang farmers dito sa Japan. So, hindi lang po ako totally farmers dito sa Japan, pero may mga tropa at kaibigan po tayo na nagbigay ng idea kung paano pwede nating applyan ang pagiging isang farmers dito sa Japan. Unang-una mga kwento, isa po ang agency namin na nag-hire din po ng farmers dito sa Japan. So, ang lagi nilang hinahanap ay 21 to 35 years old, high school graduate o ALS graduate ka man. Dapat ikaw ay talagang may kaalaman sa pagpupunla, pagtatanim, pag-harvest o may kaalaman sa mga talagang asim sa bukid kasi ay meron po kayong tatawaging skill test o mas maganda kung meron kayong mga video na ipapakita sa agency lalo sa Japanese employer talagang as in gumagawa kayo sa bukid, as in alam nyo ginagawa nyo sa bukid para pagdating ng final interview ng mga Japanese employer ay mapaniwala nyo sila na kayo po ay isang legit na farmers. Pangalawa, ang agency po talaga ay naghahanap po ng mga land title o certification. Mas maganda, mas mainam kung yung certification ipapakita nyo sa agency ay para bang nakakondin sa apelyido nyo para mas maganda na since birth ay farmers ka na at talagang mayroon kang katibayan na ikaw ay at sa inyo yung lupa o sa kamag-anak nyo yung lupa na pwede mong hiramin muna at pakita sa agency, mas maganda po yung gano'n, mas malaki chance nyo. Ang mga agency din po mga kwento ay naghahanap din po sila ng municipal agricultural certification o ang mga sa barangay, yan. Humingi ko sa munisipyo nyo, sa barangay ninyo kung saan kayo pwede humingi ng certification ng municipal
agricultural certification. Yun po yung pagkakaalam ko, nabubulol na ako. Hinahanap po talaga ng mga agency yan. Talagang sure nila na kayo po ay isang legit na farmers. Yun po yung pwede kong maibigay na idea sa gustong gustong mag-apply na isang farmers dito sa Japan. So yun po yung mga hinahanap nila. Kailangan mo talaga ng land title o certification ng lupa, municipal certification ng agricultural certification na ikaw talaga isang legit na farmers. Meron ka dapat video na habang kung ano-anong ginagawa mo dyan sa lupa, sa bukid ninyo, ay pwede mo i-present o ipakita sa mga Japanese employer na ipakita mo talaga ikaw ay isang legit na farmers. Ikaw ay 21 to 35 years old, tapos ikaw ay kahit high school graduate ka man o ALS graduate ka man, so ina-accept na po ng mga agency yan. So yung mga gusto pong mag-apply bilang isang farmers dito sa Japan, yan po yung mga pwede kong maibigay na idea sa inyo. Yung mga, kung may mga kulang man po sa mga binabanggit ko o mga sobra man, paki-comment lang po dyan sa comment section sa mga farmers dito sa Japan o yung mga na-select na, para kahit paano ay makatulong tayo sa mga gustong pumasok na isang farmers dito sa Japan. Ngayon, kung sa pagdating naman po sa sahod ng isang farmers, ay sa masasabi ko ngayon mga kwento, kasi medyo mababa yung palitan natin, so hindi naman natin pwede isisi sa gobyerno ng Japan yun, dahil nga talagang mababa yung palitan natin ngayon, nasa 37 hanggang 38 lang muna ngayon 2025. Now 50, 60, 70, yan po yung mga nililinis ng mga farmers dito sa Japan. Depende po yan sa mga kanilang ipinapasok na araw sa pagiging isang farmers dito sa Japan at sa overtime nila. Minsan pumapasok yung Sabado o Linggo, minsan walang pasok ng Sabado o Linggo, minsan nag-overtime. Nakadepende po talaga sa pagpasok ninyo sa inyong mga company o mga amo pagiging farmers dito sa Japan. Kaya dyan po talaga nagkakatalo-talo yung mga farmers natin dito sa Japan na pagdating sa pasahod 50, 60, 70, yan po talaga nagkakatalo-talo yung mga pagdating sa araw ng pagpasok. Ngayon, ito naman po, siyempre na-share ko na na-share na natin yung paano mag-apply o paano yung kalakan sa pasahod. Yung sitwasyon naman ng farmers, kasi marami tayong tropa na farmers dito, mga kwento, ini-invite ko sila ma-interview, nahiya naman daw sila. Ngayon, isinira na lang nila yung kanilang naging experience parang bilang sa farmers. Kikita nyo ba yung mga kwento? Pagdating daw ng summer, kayong mga farmers na nag-apply dito sa Japan ay paghahandaan po ninyo. Kasi pagdating ng summer, yung loob po talaga doon na yan ay talagang napakainit. Hindi po sa, hindi po sa binibigyan ko kayo para panghinaan ng loob o takutin kayo, Ang gusto lang namin siyempre kahit paano maghanda kayo. Alam kong mga sanay na kayo sa mga init, pero iba kasi yung init ng loob ng mga nursery na yan. Diyan po kasi inilalagay muna yung mga binhi o yung mga gusto nang itanim dito sa mga gato. Ayan diyan mo na inilalagay o diyan mo na ipinapatubo ba. Diyan mo na inalagaan hanggang sa maging malakas na, and then ita-transfer na sa lupa. Ngayon, pagdating ng summer talaga mga kwento, talagang mainit po talaga diyan, as in nagpo 40 to 45 degree. Ganun kainit 'yon. Kasi talagang kulob yan, walang hangin, wala lahat. Pag taglamig naman po talaga, as in malamig po talaga sa field. Pag taglamig na po talaga, as in napakalamig sa lugar na to. As in talagang yung mga kamay nyo, yung mukha ko talagang hindi kayo magbabalot na as in pang kontra sa lamig. Talagang magbibitak-bitak po yung mga daliri ninyo. Hindi po sa tinatakot ko po kayo, gusto ko lang maging handa And then, pag sa tag-ulan mga kwento, hindi naman kayo as in na nakasalang o nakalagay pa rin sa mga field. Hindi naman po kayo papabayaan ng mga amo ninyo o ng mga boss ninyo na nauulan na dyan. Siyempre, ipapasilong ko. Yung iba nga po mga kwento, pinapasilong o di kaya iba naman, ipinapauwi na. Ngayon, parang siyasalpak na lang yung ibang araw na maganda yung araw na inuwi nila. Ganun po yung ibang ginagawa ng mga farmers dito na umuwi din sila kapag ganyang malakas ang ulan, talagang hindi kaya, talagang umuwi sila. Ngayon nga lang, pagka tag-init talaga at taglamig, ay paghandaan po ninyo. Yun po yung mga pwede kong ma-share na idea kung kayo pa yung magbabalak na mag-apply dito sa Japan bilang isang farmer. So, yung nga, masasabi ko, galingan ninyo, talagang as in ipakita ninyo sa Japanese employer na kayo ay isang farmers. Maganda pong maging farmers dito sa Japan. Marami pong, lalo pagka ang napuntahan yung boss dito, amo dito ay mahilig magbigay ng kung ano, ay sabi ko, yung allowance nyo na dapat nyo ibibili nyo ng kung anong pagkain sana ay may sisave ninyo, kasi nga pagka minsan ang mga boss talaga, lalo pagka natutuwa at maganda yung kita, ay talaga nag-share din ng mga blessing nila. So paano? Hanggang sa muli, ako po si Kuya Marvin at ito ang Margab Experience.